Mindanao, pangalawa sa pinakamalaking grupo ng mga isla sa Pilipinas. Tinuturing ng mga dayuhan bilang surf capital ng bansa. Nagpapamalas ng nakamamanghang likas na yaman at kilala ng sambayanan na tinatahanan ng ilang autonomous region ng Islam. Sa kabila ng pagiging Kristiyano ng halos buong populasyon, paano kaya naging Muslim ang napakaraming mga taga Mindanao? Mabubulabog ang iyong pagkatao kung maririnig mo na ang Bangsamoro ay isa sa humugis ng kasaysayan ng bansa. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Ang isla ng Mindanao, tinatahanan ng higit kumulang na 6 na milyong mga naniniwala sa Islam. Marami ang nagtatanong kung paano naging Muslim ang mga taga roon. Nagsimula ang kwento mga 13th century pa. Ang salitang century o sa Tagalog siglo ay nangangahulugang 100 taon. Kapag sinabing 13th century, ito ay mga 1200s. Kung hindi ka naniniwala, eto makinig ka sa sinasabi ng Universidad ng Oxford kung saan nag-aral ang maraming presidente at mga husgado mula sa iba't ibang bansa. Ang sabi sa Oxford Reference na ang 13th century timeline ay mula sa taong 1200 hanggang 1300. Sa mga panahong iyon, maraming Muslim mula sa gitnang silangan ang nakikipagkalakalan sa mga isla na pumapaligid sa Borneo. Mga panahong dinadayo rin ang lugar ng mga taga-Europa, mga Espanyol, mga Briton dahil sa kakaibang produkto at sangkap na matatagpuan sa isla. Kaila sa marami na Islam ang unang nagpakilala sa paniniwalang monotheistic o pananampalataya sa iisang Diyos. Batay sa UNESCO, ang pinakaunang Muslim ay pinaniniwalaang dumating sa rehiyon ng Timog Silangang Asya mga 7th century pa o mga taong 600s dahil sa mga sangkap na natagpuan doon. Paglipas ng ilang taon, maraming Muslim ang permanenteng tumahan at nagtaguyod ng kani-kanilang mga pamilya. Napadpad ang mga ito sa Malaysia, sa Brunei, sa buong Borneo at sa mga isla ng Sulu, mga lugar kung saan ang Islam ay laganap ngayon. Binanggit sa Business World na dumating ang maraming mangangalakal na Muslim sa baybayin ng Mindanao mga 13th century mula sa Persia, India at sa Malay Archipelago. Ang sabi sa Mackenzie Institute na sa kalagitnaan lang ng 13 siglo nang tuluyang kumalat ang pananampalataya sa Mindanao. Sa loob ng maraming taon, nagsilbing bukang liwayway ang naturingang monotheistic na pananampalataya. Maraming pagbabago ang nasaksihan ng mga katutubo doon. Ayon sa mga eksperto, taong 1280 nung naitayo ni Tuan Masyaika ang unang komunidad ng mga Muslim sa Sulu. Sumunod ang isang Arabong Muslim na si Karim al-Makdum Sharif al-Hashim Sayyid Abu Bakar na mas nagpakalat pa ng Islam sa isla ng Holo. Paglipas ng maraming taon, naitayo ang pinakaunang moske sa Pilipinas noong taong 1380 sa Simunul, Tawi-Tawi, ang moske ng Masjid Sheikh Karimul Makdum. Mula noon, mas lalong dinagsa ng mga Arabong mangangalakal ang rehiyon na nagbago sa kasaysayan at sa landas ng mamamayang Pilipino. Bakit tinawag na Moro ang Muslim sa Mindanao? Ang pagkalat ng pananampalataya sa ibabang bahagi ng Mindanao ay sinundan ng pagdayo ng Arabong si Sharif al-Hashim Sayyid Abu Bakar na nakapangasawa ng isang dalagang anak ni Rahab Agwinda. Mula noon, nagkaroon ng matibay na ugnayan ang mga Arabong sultan at angkan
ng Raha. Kinilala ng maraming katutubong Tausug at Yakan ang sultana mula sa Saudi na isa sa angkan ng propeta ng Islam. Mga taong 1450s nung naitaguyod ang sultanato ng Sulu o pamunuan sa ilalim ng Islam. Nagkalat ang mga Tausug sa malalapit na isla upang ipakilala sa ibang katutubo ang sultanato ng Islam sa Tawi-Tawi, Palawan, Basilan, Zamboanga at sa Sabah. Taong 1470 nang namulat ang buong timog silangan ng Asya sa tuluyang pagbagsak ng imperyo ng Majapahit at nagising ang arkipelago sa pamunuang sultan ng mga Muslim. Pagsapit ng mga 1500s, nakilala ang mga tinaguriang Moro. Tinawag silang Moro mula sa pangalang Moors ng Morocco. Ito ang bansag ng mga taga-Europa sa mga Muslim na nakatira noon sa Espanya, sa Malta at sa Italia. Malaki ang ambag ng mga Islamic Moors sa kasaysayan ng Europa, pangitain sa magiging hinaharap noon sa buong bansa. Kaya Moro ang tinawag sa mga katutubo ng Mindanao dahil tinanggap rin ng mga nito ang Islam bilang paniniwala ng buong angkan. Ang sabi sa Amalaya na mayroong 13 katutubong grupo na tinatawag na Moro, karamihan ay mula sa Mindanao, Sulu at Palawan. Bagamat ang ilan ay nagkakaintindihan sa wika, marami ay may kanya-kanyang dialect. Kasama sa mga pangkat ay ang mga Maranao na dati mula sa lupain ng Lanao, mga katutubo sa Lawa, sa Iligan at Ilana Bay. Sumunod na grupo ay ang Maguindanao, pangalan na nagmula sa isang pamilyang Maguindanao, ang dinastiya na halos pamunuan ang buong Mindanao. Ang sabi ng pamahalang Pilipinas hinggil sa kasaysayan ng Islam sa bansa na naging Muslim ang angkang Maguindanao bago natapos ang 15th century. Sumunod na grupo ng mga Moro ay ang mga Iranon na dati nakatahan sa pagitan ng lupa ng Lanao at ng Maguindanao. Ayon sa paniniwala, ang mga Iranon ay ang tunay na pinagmulan ng dalawang grupo. Ang mga Tausug, batay sa mga eksperto, ang salitang tao ay nangangahulugang tao at ang salitang isug ay tapang. Kaya pinaniniwalaan na ang mga Tausug ay isa sa matatapang na katutubong Moro. Sila din ang tumulong sa Islam upang ikalat sa labas ng Sulu. Ang grupong Yakan, mga dating nagmula sa Basilan kung saan maraming puno ng yakal. Nung dumating ang mga Espanyol, tinawag silang Yakan. Ang mga Sama, tinawag na sama-sama dahil binubuo ng iba't ibang pangkat. Ang Sama Balimbing, Sama Simunol, mga Badyaw at marami pang iba. Ilan sa mga ito ay magsasaka pero karamihan ay mangingisda sa arkipelago ng Sulu at karagatan ng Celebes, kaya binansagang Sama Laot o Kasama Pumalaot. Kabilang sa mga Sama ang Sangil mula sa Sangihe, Kaagan ng Davao, Kolibugan sa Zamboanga, Panimusan sa Palawan, Mulbog sa isla ng Balabac at marami pang iba. Paglipas ng mahabang panahon, maraming katutubo ang tumanggap sa pananampalatayang Islam at naging matibay na panangga ng Islang Mindanao laban sa mga mananakop. Subalit ang impluensya ng mga Espanyol ay halos kasing tatag ng sultanato sa Sulu, kaya maraming katutubo ang naging Kristiyano. Yung iba ay nagpatuloy sa paniniwala sa mga anito ng kalikasan. Bagamat iba-iba na ang pananampalataya sa lupain, ang mga Moro ay hindi nakakalimot sa kanilang pagkakaisa. Dahil doon, nabuhay ang nasyon ng mga Moro o ang tinaguriang Bangsa-Moro at nabuo ang samahang Moro National Liberation Front at ang Bangsa-Moro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Marami ang nagtatanong kung ang pagbukod ng BARMM ay nakabubuti sa bansa o nagiging dahilan ng walang tigil na kaguluhan. Malalim na katanungang nararapat lang na bigyan ng makabuluhang kasagutan. Marahil sa hinaharap, ang katotohanan ay mabibigyang liwanag. Anong aral ang mapupulot dito? Ang pagkalat ng pananampalatayang Islam sa Mindanao at sa mga karatig na isla ay malaking bahagi sa kasaysayan ng buong Pilipinas. Bagamat may kanya-kanya at sariling paniniwala ang maraming grupo na bumubuo sa Bangsa-Moro, ang mga angkan ay hindi nakakalimot sa kanilang pinanggalingan, ang pagiging Pilipino sa dugo at isipan.
Masasaksihan ito sa init ng laban ng marahas. Ang mga Moro kailanman ay hindi kumakalas. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.